At sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay po ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI at ng CWC para masugpo ang child labor sa bansa. Tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. At makakakwentuhan po natin ngayong umaga dito sa ating programa si Undersecretary Angelo Tapales mula po yan sa Council for the Welfare of Children o CWC. Pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan po ng child labor sa bansa at ang inilunsad po nilang Makabata Helpline 1383. Yusek Tapales, magandang umaga po. Si Diane Querer po ito. Isang makabatang umaga, Ma'am Dayan, and of course sa mga kaibigan galing sa NAPSI. Actually, si Sec Lope Santos ay katabi ko kahapon sa budget hearing sa Senate. Maraming salamat for inviting again the Council for the Welfare of Children. Thank you for joining us again, Yusek Tapales. Alright, nung September 17 po ay ginunita ang ika-6 na anibersaryo ng National Council Against Child Labor. Well, gusto lamang po natin kamustahin ang sitwasyon po ng child labor sa bansa ngayon. At ano na po ba yung mga malalaking tagumpay ng konseho sa mga nakaraang taon, Yusek? Opo, tama, Ma'am Dayan, yung noong September 17, 2019 kasi, in-issue yung Executive Order 92, ito yung nag-institutionalize sa National Council Against Child Labor, so 6 years na yan. Marami ng strides or achievements talaga na nangyari mula noong 2019. Unang-una na dito, siguro simulan na lang natin noong 2022 pagpasok nitong administration. When we came to into this administration and when I assumed as Executive Director of the Council for the Welfare of Children, noong 2022 ang child labor natin 828,000. So nakakabahala yan. When we say child labor, Ma'am Dayan, siyempre, hindi lahat ng child work ay pinagbabawal. Merong pinapayagan ng DOLE. Pero when we say child labor, ito yung hazardous work, or yung mga below 15 talaga and working beyond 20 hours, kunyari, So, yan yung harmful sa health, safety, and morals ng children. So, from 828,000 noong 2022, noong 2024, 513,000 na lang yan, So, more than 300,000 yung ating nabawasan na dito. Of course, sa pangunguna ng NCACL, National Council Against Child Labor, and DOLE and DSWD. And of course, NAPSI and CWC, katulong din tayo dyan. Pero, Ma'am Dayan, hindi tayo tumitigil kasi gusto talaga ng pamahalaan. Talagang zero tong child labor at saka yung mga modern day slavery. So, nakatutok pa rin ang NCACL, of course, lalong-lalong na sa agricultural sector kung saan number 1 pa rin ang child labor. Alright. Well, magandang development na po yun. Almost 300,000 dropped from 828 to 513. Well, ano po ba yung mga programang inyo pong ginawa at isinasagawa pa rin ng konseho para tuluyan na pong mawala itong child labor sa bansa? At aling mga ahensya po ng gobyerno ang katuwang po ninyo dito, sir? Opo, of course, yung awareness campaign natin ay hindi natin pinapabayaan. We are targeting of course, DOLE with the leadership of DOLE. We are targeting the agriculture sector. Pangalawa dyan, yung service sector natin na malaking chunk din ay merong napagtatrabaho pa rin mga bata. Pero yun we are in discussions with DOLE rin to link up their efforts for child labor saka dun sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities naman namin. Kasi ang mga LGUs na magko-compete dito, gusto namin mas dumami pa at ma-incentivize yung kanilang efforts. Kunyari may mga programa sila about child labor, gusto namin bigyan ng parangal. And of course, ang DOLE kasi nagbibigay yan ng mga, kunyari, livelihood program, merong mga tupad, na pwede rin natin ibigay sa mga LGUs bilang incentives o pa-premyo sa kanila para sa kanilang magandang mga ginagawa. So other than that po, syempre po, pag bumababa ang Council for the Welfare of Children, when we provide technical assistance and capacity building to LGUs, kasama po lagi yung topic ng child labor. So, hopefully, bumaba pa po yan at hindi naman po tumitigil ang ating pamahalaan po. Just to clarify, Yusek, itong natitirang 513,000, are these children or cases po? Ano po to? Children po to. Etong statistics natin, bigyan ko siguro ng konti. Dito sa 513,000 na to, mas marami dito ang lalaki kumpara sa babae na bata.
Tapos sa pag-udyad naman ng pinag-uusapan, Ma'am Dayan, mga 78.8% dyan, yung nasa age ng 15 to 17. 21.2 lang yung ages 5 to 14. Tapos syempre, katulad ng binanggit ko, nangunguna na naman ang agriculture sector, followed by services, and yung industry sector. Yan po. Alright, ano po ang nakikita po ninyong mga causes or root cause po nitong mga child labor po na ito? Opo. Ma'am Dayan, siyempre yung the usual suspects natin, yung poverty and underdevelopment, kaya yan ay tinututukan talaga ng pamahalaan at nangunguna na dyan, siyempre ang NAPSI, talagang yan ang pag-usaping kahirapan ay talagang sila yung parang nagko-coordinate ng lahat ng efforts ng pamahalaan. Maliban sa kahirapan, siyempre meron tayong mga values and norms din na nagtutulak sa pagdami ng child labor. Unang-una na dyan yung paniniwala ng mga Pilipino na ang bata ay talagang tumutulong dapat sa pagkita ng pamilya. Wala naman pong wala naman pong masama. Again, I mentioned earlier, may child work po na pinapayagan ng DOLE. Pero kung yung child work na yan, kunyari ang bata ay below 15, lumampas na sa 20 hours per week or 4 times 5 hours a day, 5 days times 4 hours a week or 20 hours, lumagpas ka na sa 20 hours, it becomes child labor. Or kung ang bata biglang hindi na nakakapaglaro, hindi na nakakapag-aral, nasisira na normal development, it becomes child labor. So, we should never cross that line po, Ma'am Dayan. Opo, kasi tsaka dapat talaga ang mga bata ay nag-aaral, nasa eskwelahan. Tama Alright, po. maiba naman po ako, ito pong Makabata Helpline na ating pong inununsad. Sir, ano po ang update po dito at gaano na po karami yung natulungan po ng helpline na ito, yung 1383? Opo, Ma'am Dayan, we are proud to say that mga 3 weeks ago, the Makabata Helpline 1383 has transitioned into a 24/7 operations. Dahil po lumabas yung Executive Order number 79, Series of 2024 noong December, noong nakaraang taon, inutusan kaming mag 24/7 na. So, in-implement na po natin yan. Noong 2023, naka-receive lang kami ng mga 300 plus po na tawag. Noong 2024, nasa 1,500 plus po yan, tumalon po yan. And ngayon pong 2025, as we speak, I'm looking at the real-time tracking po namin. By today, September 25, nasa 1,492 na po kami. So parami ang tumatawag at humihingi po ng tulong dito. Kaya po, tumawag po kayo kahit may bagyo, kahit holiday po, 24/7 po kami. Alright. Well, Sir, gaano po kahalaga yung pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, just to reiterate yung convergence, para po mas mapabuti pa po natin ang kalagayan ng mga bata? Napaka-importante po, Ma'am Dayan, kasi napakaraming problema ng bata ngayon. Kunyari po, ibabalita ko na rin po siguro, yung AI-generated child sexual abuse materials, yan po ay tumaas globally ng 1,325%. So, 1,000 plus % po ang itinaas. Noong 2023, 4,700 reports lang yan globally. Pero noong 2024, naging 67,000 na. It emphasizes the value of cooperation. That's why the Council for the Welfare of Children has to cooperate with the DOJ National Coordinating Center for Coordination Center for OSAIC and SAEM, with the PNP Anti-Cybercrime Group for the takedown of child sexual abuse materials, and other agencies po. Wala pong isang agency na makakasolve ng problema ng bata. That's why we are pushing for that whole government and whole society approach all the time. Well, panghuli na lamang po, Yusek Tapalas, ngayon papalapit na po ang pagdiriwang ng National Children's Month sa Nobyembre. Ano-ano po mga programang dapat abangan ng publiko mula po sa inyong tanggapan? Opo, ayan, talking about National Children's Month, Ma'am Dayan, dahil nga nabanggit ko na yung problema natin sa online sexual abuse ay talagang problema pa rin. Ngayong taon na ito ay napagkasunduan ng Council for the Welfare of Children Board. Actually, may meeting kami mamayang 9 o'clock. Okay. Napagkasunduan natin na ang tema ng National Children's Month for this year is Posaek, Sisain, Wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So we are still focusing on online sexual abuse and the proliferation of child sexual abuse materials, dahil po yan ay binabantayan ng ating pamahalaan, pati na po ng ating mahal na Pangulo.
Well, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, sa pagbabahagi po ng mga programa ng CWC. At tuloy na magkatuwang po ang CWC at NAPSI para po sa ikabubuti pa po ng sektor po ng mga bata. Maraming pong salamat, Yusek Tapales ng CWC. Maraming salamat, Ma'am Dayan, at sa NAPSI, sa Bagong Pilipinas po, bawat bata mahalaga. Thank you!